Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga nag-aabang ng mga readings ko. Welcome back sa lahat. welcome to my channel sa mga new subscribers ko out there. Thank you for subscribing my channel, and welcome to my channel sa mga newly na nanonood ng video na to at hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko. And if you think na naka-resonate kayo sa reading na to, if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel, Dark Angels Intuition, of course, and tap that notification bell and get notified. So anyway, all of my readings here are timeless readings, except almost all, except lang sa mga monthly zodiac sign readings, pero the rest are timeless readings. So pwede ninyo silang panoorin kahit nung ilang months na siya nakalipas or last year. Pwede nyo pa din siyang panoorin if happen na parang makiramdam ninyo na punta kayo sa reading na yon. You can watch that reading baka merong energy na humila sa inyo towards that reading, to watch that video and na maka-resonate kayo, okay, sa situation ninyo. So anyway, I will going to do a general love reading. So kaninong maka-resonate ito, sino maka-resonate dito, sino malakas na energy ang maka-resonate sa reading na to. So you can comment down below. And thank you nga pala sa mga nagko-comment, sa mga naka-appreciate ng readings ko, sa mga hindi naka-appreciate ng readings ko, thank you pa din. And sa mga nagko-comment ng kanilang mga stories, mga opinions, sa mga kanilang mga experience, you know, love story, you know, pains, memories, person. Thank you. So I will going to do a past, present, future, hopes and fears, what you need to know, and the outcome, and the challenge as well. So let's see. I will going to pull first kung ano yung challenge sa reading na to. Challenge ninyo sa reading na to. So this is the challenge, the Ten of Pentacles. So paano mabuo yung isang relationship, family, to be in a Ten of Pentacles. This is a complete abundance relationship, complete abundance family it could be. Okay, commitment, a very nice start with this Ten of Pentacles. But this is the challenge. Paano kayo mapunta sa sitwasyon na to? So let's see what is happening right now. Okay, what is happening right now? So the Moon card, the Seven of Wands, and the Hangman sorry. So this is what is happening right now. May mga hadlang ang pakiramdam ko dito. This person wanted to take the leap of faith, or your person wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you. Okay? It's either merong separation sa inyo ngayon or break. It's either cool off, break up, separation, or almost there. Malapit na, konti na lang mabagsak na kayo. I can see dahil merong clarity dito about something na hindi sinasabi, mga bagay na hindi sinasabi or sitwasyon na hindi sinasabi. You might be dealing, or you might be a Pisces sign. Malakas yung Pisces dito, Sun, Moon, Rising, Venus sign. Or a young Libra, Gemini, Aquarius. You are your person. meron ka kasing natanggap na message
or this person message you. I think siya, bumabalik siya sa'yo, nakipag-usap siya sa'yo, nakipag-communicate siya sa'yo, bumabalik siya sa'yo. But you are already in a healing process. So, parang merong breakup sa inyong dalawa. Merong separation, bumabalik siya while you are already in a healing process. So, feeling ko dito, you are not sure about fighting this relationship again. Kasi, hindi ka na nagiging masaya sa sitwasyon ninyo. But somehow, during this healing process, kasi hindi ka pa naka-move on masyado sa inyo, sa relasyon na meron kayo, naiisip mo din na I think you wanted to take the leap of faith towards a new beginning of your life kasi hindi ka na nagiging masaya sa sitwasyon na to kung babalikan mo man itong taong ito. So, ganun. This is what is happening right now. Nag-offer talaga siya sa'yo balik ng relationship. And, kasi ang bigat ng problema niya. Pero may clarity na kasi about cheating. Mga bagay before na pinipilit mo to siyang paaminin pero hindi siya umaamin sa'yo. Parang pinipilit mo siyang paaminin pero hindi niya talaga sinasabi sa'yo. So, anduin ka sa point of, meron kang a bit of feeling na, what if? Ganon. If tatanggapin ko siya, magiging okay ba kami? Magiging masaya ba kami? Or same as before, na wala din mangyayari sa pagbabalikan namin dalawa. So, you are not sure. Okay? Dahil na din sa mga nangyari. Kaya yung challenge dito, if meron kayong commitment talaga before, like serious commitment, not just having a relationship, like meron talaga kayong plano to build a family, or baka some of you, meron ng family talaga, meron ng children involved here, paano kayo magkabalikan? Paano mapunta kayo ulit sa point na ganito kayo ulit? So, what happened in the past? Let's see. What happened in the past? Itong person na to, nakapag-offer siya ng relationship to somebody else and tinago niya to sa'yo. Knight of Cups, Four of Pentacles with the Five of Cups. Pero nagsisi siya sa ginawa niya. Nakukonsensya siya before pa lang. Nagsisi na siya before. Nakonsensya na siya before. Or this time. But this is the past, right? Nung pinasok niya to, hindi niya ginusto. Parang na-realize niya agad yung mali niya. Kaya andun siya sa point na sa past pa lang, parang andun siya sa point na parang gusto niya nang ayusin yung mga pagkakamali niya. Nagkaroon talaga dito ng third party. So, this person really wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you. Parang nakonsensya siya agad. Parang nagsisi siya agad sa mga nagawa niya before. Kasi nandito agad yung Five of Cups.
Pero na-trap siya honestly before. Meron talagang betrayal sa nangyari dito. Meaning, hindi mo alam na nanloko siya until sa point na nalaman mo. Nung nalaman mo, parang kang sinaksak sa likod. Bakit hindi mo to sinabi sa akin? Parang, siguro tinanong mo to sa kanya. Then, hindi niya lang, parang binaliwala niya or dininay niya until sa nalaman mo. But I hope that this person, itong some of you, okay, some of you, not everyone na naka-resonate dito, some of you, baka nga nabuntis niya pa yung babae na to. Or lalaki ba siya na siya yung ikaw, what do you mean? Or vice versa, okay? So, pwede kasi to siyang vice versa. So, and ikaw andun ka sa point of sobra kang sincere sa relationship ninyo before. Like, you really love this person unconditionally. You even wanted to marry this person. Kahit nagkakaroon kayo ng problema ng person na to, this person is really trying to na ayusin at mas pagandahin pa yung relasyon ninyo. I mean, ikaw, you are trying to. Tapos, bigla mo na lang nalaman na nanloko pala siya. Na betrayed ka pala ng tao na to. So, this is really a painful when it comes to 10 of Swords. Kaya this present situation, baka some of you are merong live-in partner, baka hindi pa nagkasal, nagka-live-in, or some of you, okay, some of you are just really a commitment na serious ka, matagal ng relationship. So, pasensya na sa ingay. Matagal ng relationship and may plano na magpakasal, something like that. So, kaya this present situation, parang hindi ka sure kung tatanggapin mo pa ba siya ulit ngayong bumabalik siya kasi sobra kanyang sinaktan before. Pero honestly before, nagsisi siya sa mga nagawa niya. Or sabihin natin before, ang hirap mong nag-move on sa mga nangyari. Okay? Na ang hirap, ang sakit talaga ng binigay niya sa'yo and ang hirap mong nag-move on. Kaya ngayon sa present na bumabalik siya, you are in a healing process and bumabalik siya parang hindi ka sure kung ipaglaban mo pa ba tong relasyon na to or hindi. So, I think this present situation, you are asking for a sign kung anong gagawin para matupad ninyo tong 10 of Pentacles as your challenge. So, ano yung hopes mo dito sa sitwasyon na to? What is your hope? Ano yung hope mo sa inyo, sa sitwasyon na to? Na makapag-focus ka talaga this time sa mga desisyon mo. Especially makapag-focus ka sa path mo. Moving forward, di ba nag-healing process ka ngayon? So you are hoping na makaka-focus ka talaga into your healing process, na makapag-healed ka na this time. So, yun yung hope mo dito. Parang kasi meron ka pang nararamdaman sa kanya. And parang iniiwasan mo yun. Iniiwasan mo yung pakiramdam na yun. So, ano yung, dito? You might be, dealing with also dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces, or you might be Cancer, Scorpio, Pisces. So, ano yung fear? Ano yung fear mo dito? Na magkabalikan kayo. You are fearing here is na magkabalikan kayo ulit, na baka kayo yung tinadhana sa isa't isa.
Alam mo, parang feeling ko sa'yo dito, sa sobrang sakit na binigay sa'yo ng taong ito, na pinadama niya sa'yo before, may takot na talaga sa'yo dito na masaktan ka ulit. Yun yung takot mo dito. Natatakot ka talaga dito na magkabalikan kayo ulit, tapos iiwan ka na naman ulit. Matatapos na naman yung, ma-end na naman yung relationship ninyo. Kasi happy ka na ngayon eh. Andun ka na sa point that nakapag-isip ka na, nag-soul searching ka na, nag-healing ka na. Pero, sabi ko nga kanina, diba, meron ka pang konting nararamdaman na pagmamahal. See? The Ten of Cups. Iniiwasan mo talaga yung nararamdaman mo sa taong ito. Like, nagiging practical ka sa sitwasyon. Like, hindi mo talaga pinapakita sa kanya or pinaparamdam sa kanya that there is still a chance. So, ang inaano mo talaga dito is iniiwasan mo siya, tapos yung nagiging practical ka. Yung pinapakita mo, no, move on na ako, mag-move on na ako, mag-healing na. Nakafocus ako sa aking career, sa aking success, sa buhay ko. Yun yung inaano mo talaga dito eh. So, dahil parang ayaw mo na talaga na, parang ayaw mo na magkabalikan kayo, as well as to the point na meron ka pang nararamdaman na parang there's still a chance, parang ganon, sparks or what. So, let's see. What you need to know before tayo pupunta ng outcome or in the future, ano yung pwede mangyari. So, what you need to know, I think some of you here are merong responsibility sa isa't isa. Not totally to the point na married kayo. Could be married, pero could be some of you are live-in partner. So, could be something like that. Or nagkaanak lang ba, pero hindi nagka-live-in. Because dito pa lang sa challenge, meron na eh. May kids na meron pa dito sa what you need to know here. Is parang the responsibility. Yun yung iniisip nyo. Kaya nagiging challenge din siya. Pwede kasing may chance pa na magkabalikan kayong dalawa. Although merong mga confusion dito, healing process on your part, that you feel that you don't want to accept the offer anymore. And then, but this person is like offering you love and commitment or relationship again. Nag-uumpisa na naman siya mag-offer sa'yo. Yet, nag-uumpisa din na naman tumitibok yung puso mo. So, this is what you feel. If this person will totally not give up offering you again, I love, mararamdaman at mararamdaman mo ulit yung pagmamahal mo sa kanya. So, kaya merong fear sa'yo dito na magkabalikan kayo kasi may little spark pa na nararamdaman ka. Kung patuloy at patuloy niya itong gagawin at hindi siya give up sa'yo, mababalik at mababalik yung nararamdaman mo. At there is a tendency na pwedeng magkabalikan kayong dalawa talaga. And this is what you need to know. Kahit pa iwasan mo to, kahit pa hindi mo siya kausapin, if this person is really like persigido sa pagbabalik niya sa'yo, darating yung araw, mababalanse ulit kayong dalawa, magkakabalikan ulit kayo.
kayong dalawa dito. Kasi yung person na to, he will not give up to offering you a victory. And this is also na meron kang fear about this. Nandito ngayon sa fear mo dito. Na paano pag magkaayos kami ulit. Kasi parang ayaw niyang tumigil eh. Hindi siya titigil hanggat hindi kayo magkabalikan. See? There is really a chance na magkaayos pa kayo ulit. So, let's see about your challenge here. Paano nyo ma-overcome tong challenge na to? Paano to yung challenge? Bakit ito yung naging challenge? Feeling ko one of you here will going to take the leap of faith towards a new beginning with, I sense ikaw to. Parang kung mararamdaman mo ulit yung pagmamahal mo sa kanya, unexpectedly, mangyayari tong pagbabalikan na to. Kasi itong person na to, nagpapakita talaga siya sa'yo na hindi ko na uulitin yung mga nagawa ko sa'yo. At pinagsisihan ko talaga yun. Umalis ako dahil hindi ko naman ginusto yung pag-alis ko. Just like, ayoko lang na magkagulo pa tayo lalo. Ayoko lang na parang, gusto ko muna na tahimik tayo, maging kalmado muna yung sitwasyon. And ayusin ko yung buhay ko as well. Kaya nandito ako bumabalik sa iyo ngayon dahil I really want to move forward towards with you again. Ayusin natin yung relasyon natin. Mas pagandahin pa natin. I was just watching you. I was just spying on you or asking about you kung kumusta ka na. Naka-move on ka na ba? Or inaayos mo na ba yung sarili mo? Because meron pa din akong plano na to offer you a rebirth, a changes in a relationship. Yung bubuo kayo ng another empire, yun. So, yun yung parang, talaga dito, there's still a chance na magkabalikan kayo. So, malalaman natin yan dito sa outcome. I mean, sa future kung ano mangyayari. Kailangan kasi talaga, merong isa dito sa inyo, or it's either you, kailangan ikaw. Kasi yung person mo willing naman na eh. Kailangan talaga ikaw, you will going to take the leap of faith. Talaga, bahala na kung anong mangyari. I will going to take the leap of faith na makipagbalikan sa kanya para matupad yung challenge ninyo. Because there is still a tendency na pwedeng unexpectedly mangyayari pa to. So, ano bang mangyayari in the future? Okay, so in the near future or in the future, I can see here that this will going to give you a lot of stress. Sakit sa ulo. Kasi, hindi ka makakatulog sa gabi kung ano yung desisyon ng gagawin mo dito. Lalo na kung dahan-dahan kayo nagiging friends ulit ng person na to. Dahan-dahan kayo na nagiging okay ng person na to.
So, itong person na to mag-o-offer talaga siya sa'yo ng victory. So, kung hindi kayo married dito, even marriage, mag-o-offer siya sa'yo. Plano niya to. So, you will going to miss each other or again. Kaya, there is really a tendency in the near future, maayos at maayos kayo ulit. Magkakaroon ng new beginning dito sa inyo, unexpectedly. So, matutuldukan at matutuldukan yung mga problema na meron kayo. Because this person is willing to explain to you everything, na ayusin yung mga dapat ayusin, problema sa relasyon ninyong dalawa. So, for the outcome of this, like, meron pa ding chance, unexpectedly, na pwedeng magkaayos pa kayong dalawa. But, para sa akin, since nasa present pa lang tayo, ngayon, sa sitwasyon ninyo, kayo, andun sa point na, ipapakita mo lang sa kanya yung worth mo. Kung nandun ka sa point ngayon na parang ayaw mo siya munang tanggapin, na nag-heal ka, continue towards that. Continue that healing. Kasi itong person na to, if this person is really meant for you, like what we saw in the reading, na pwede pa kayo magkatuluyan, pwede kayo magkabalikan, if mangyayari talaga to, mangyayari talaga to. So, continue healing kasi good yan for you. Na, importante kasi, hindi lang dahil nga may partner na tayo or may asawa na tayo or may boyfriend na tayo or like committed na tayo is pababayaan nyo na yung sarili nyo. Hindi nyo na mamahalin yung sarili nyo dahil mostly naka-focus na kayo sa love life ninyo or sa buhay na sa buhay na partner na merong. What I mean is sa relationship ninyo, sa commitment ninyo, paano kayo in the future, So, sometimes, sa kaka-busy ninyo, sa kaka-focus ninyo dyan, nakakalimutan nyo na din yung sarili ninyo. Okay? So, itong healing process na meron ka ngayon is good for you as well to continue this until sa ma-heal ka. Kasi healing, that means, pag healed ka na, you already know how to forgive. Okay? Meron ng acceptance dyan. Matututo ka na din mag-forgive sa mga nagawa niyang kasalanan kasi healed ka na eh. Kasi pag hindi ka pa healed, may pain pa yan. May galit pa ba, may pain pa. Masakit pa sa yung mga nangyari. Kaya, hindi ka pa healed. So, continue that until sa ma-healed ka. And if during that healing process, during that process na inaayos mo yung sarili mo, pina-prioritize mo yung sarili mo, kung nandyan pa din siya para sa'yo, kung nandyan pa din siya at hindi siya gumigive up sa'yo, then might be this person is really like deserving siya sa pagbabalik niya sa'yo. So, kasi ito yung nakikita ko, he don't give up. He will never give up until hindi kayo magkatuluyan at hindi babalik yung nararamdaman mong pagmamahal sa kanya. Until sa hindi mo siya tatanggapin. I always see this side of your person na chasing you and like moving forward towards with you, offering you victory, something like that. So, kaya nga nakikita ko din sa reading na to na bumabalik yung nararamdaman mo kasi hindi siya gumigive up. Nagpapakita talaga siya ng effort, improvement na nandyan siya at willing siya na bumalik sa'yo. So, yun. Since if naka-resonate kayo sa reading na to, and you are in a healing process right now, right, in the present situation, continue that. If you feel na itong person mo is bumabalik na naman sa'yo, kung bumabalik naman na siya during your healing process, or kung babalik man siya during your healing process, then continue. Huwag mo munang tanggapin agad. Ipapakita niya muna yung improvement na mahal ka talaga niya, na ready na siya na maging a matured one for you.
na bigyan ka niya ng stable relationship, to be sincere, loyal, and honest sa'yo this time. Ipapakita niya yon sa'yo during your, maintindihan niya kasi kung bakit hindi mo pa siya tatanggapin, kasi nga grabe yung pain na binigay niya sa'yo before, unexpectedly talaga. So yun, that is my reading for you. So I'm going to pull an oracle card. This is a message from the angels, oracle card, message from your angels. So it doesn't mean na if may mabubunot ako dito, it doesn't mean na connected siya sa reading. Pwedeng connected siya sa reading, pwede naman just a message for you guys. Okay? So, this is a message from your angel. From Angel Merlina. You are confused and indecisive because you do not have enough information. You do some research or seek experts' advice before making a decision. So, pwede din siya, connected din siya dito kasi confused ka dito eh. May fear sa'yo, may confusion sa'yo, ano ba yung gagawin ko, bumabalik siya, naloloka ako kasi hindi ko alam yung nararamdaman ko, parang gusto ko nang mag-move on, gusto ko na mag-heal, pero parang meron pa din natitira ang pagmamahal ko, so, hindi ko alam anong gagawin ko. So, ito yung sabi ni Angel Merlina, huwag kang ma-confuse. Kasi confused ka ngayon and hindi mo alam kung ano yung desisyon na gagawin mo. Sobrang indecisive. Dahil na din wala kang enough siguro na information about that person. So parang lumitaw lang siya, bumalik na lang siya without like complete information kung bakit nangyari yun, anong nangyari, something like that. So kasi ayaw mo din malaman. I mean, hindi ka nagtanong or hindi ka nagkaroon ng interest na alamin kung bakit. Kasi ayaw mo nga siyang kausapin eh. Iniiwasan mo siya. So, ito yung sabi niya, do some research or seek expert advice before making a decision. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.